Anjo Ilana, pinagbabayad ng 3.5 million dahil sa paninira. Pabor sa TVJ Productions po ang naging desisyon ng Mandaluyong City Regional Trial Court sa kasong isinampa laban kay Anjo Ilana matapos maglabas po ng mga aligasyon sa social media noong nakaraang taon. Inutusan ng korte si Ilana na magbayad ng malaking halaga na aabot po sa 3.5 million pesos para sa iba't ibang uri po ng damages at attorney fees. Bukod pa roon, may permanent injunction din po na nagbabawal sa kanya na magbahagi o mag-re-upload ng mga pahayag sa social media na makakasira sa reputasyon po ng TVJ at programang Eat Bulaga. Ang desisyong ito po ay may kasama ring 6% legal interest kada taon hanggang sa ganap itong mabayaran. Napakalaking aral nito para sa ating lahat. Lalo na po sa panahon ngayon na napakadaling pumindot ng live button sa cellphone kapag tayo po ay galit o may gustong patunayan laban sa ibang tao. Akala po ng marami kapag naglabas sila ng sama ng loob sa internet ay sila ang panalo. Pero sa huli ay doon pa pala sila makakaranas po ng matinding problema at kabiguan. Sa buhay, ang ating mga sinasalita ay may napakatindi pong kapangyarihan na pwedeng bumuo o sumira ng ating kinabukasan. Kapag hindi natin nakontrol ang ating emosyon, ang mga salita po natin ay pwedeng maging sanhe ng pagbagsak ng ating relasyon sa kapwa at maging ng sarili nating kabuhayan. Ang tunay na lakas at tatag ng isang tao, mga kapatid, ay hindi nakikita sa kung sino ang pinakamaingay sa social media. Sa halip ito po ay nasa kakayahan ng isang tao na magpigil sa kanyang sarili kapag magulo na ang paligid. Ang pagpili po na manahimik ay nagpapakita ng mataas na uri ng pag-iisip at respeto. Pinaalalahanan tayo, pati ang mangmang, pagka siya'y tumahimik, ay inaaring pantas. Pagka itinikom ang kanyang mga labi, ay inaaring matalino. Napakalinaw po ng mensaheng ito na ibinibigay sa atin ng banal na kasulatan para sa ating proteksyon. Ang ibig sabihin po ng pagtitikom ng mga labi ay ang pagkakaroon po ng disiplina na mag-isip muna ng maraming beses bago magsalita o mag-post sa ating mga social media accounts. Kapag tayo po ay nakakaranas ng matinding galit, ang pananahimik ang pinakamagandang desisyon po upang makaiwas sa malaking gulo o mga legal na asunto. Ang pananahimik po ay hindi kahinaan. Sa halip po ito ay nagbibigay sa atin ng sapat na oras upang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Mas ligtas po ang buhay ng isang tao na marunong magpreno sa kanyang dila dahil naiingatan niya ang kanyang sarili sa mga hindi inaasahang kapahamakan. Gawin nating gabay ang paalalang ito sa ating pang-araw-araw na pakikipagkapwa upang mapanatili po natin ang kapayapaan. Huwag tayong magpadala sa bugso ng damdamin na pwedeng magdulot po ng pangmatagalang pagsisisi sa huli. Gamitin natin ang ating mga bibig upang magbigay po ng inspirasyon at lakas ng loob sa iba sa halip na gamitin ito sa pagpapakalat ng mga salitang makakasakit. Ang Diyos po ay laging nakamasid sa bawat salitang lumalabas sa atin at pinagpapala niya po ang mga taong naghahasik ng kapayapaan at katapatan. Magtiwala po tayo na ang kanyang gabay ang pinakamainam na proteksyon natin sa lahat ng pagkakataon. Mga kapatid, ang pagpipigil sa sariling magsalita ay ang pinakamatalinong desisyon na maglalayo sa atin sa matinding kapahamakan. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.